Alright, so in this video, turo ko naman sa inyo kung paano tayo makakapag-open ng multiple screens dito sa ating Xiaomi Redmi Pad 2. And so kung di pa kayo familiar, this is the Xiaomi Redmi Pad 2. Isa to sa mga newest tablets from Xiaomi. And ang maganda sa tablet na to, ang chipset niya is yung Helio G100 Ultra. So pretty good na yung kanyang chipset and battery efficient din. And malaki rin yung battery niya, it's 9,000 mAh. Tapos screen size is 11 inch. So anyway, back to the topic tayo. Paano nga ba makapag-open ng mga floating windows and multiple screens dito sa ating Xiaomi Redmi Pad 2? Alright, so madali lang naman siya. Okay, so for example, i-open natin yung Google Chrome. So pagka-open mo dito, makikita mo meron siyang parang 3 dots dito sa taas ng screen. Click mo lang yung 3 dots na yan. And then itong icon na to, it means gusto mo ipa-float yung window or magiging floating window siya. Ito naman, split screen. So, mapupunta siya sa right side. And then this one is split screen na mapupunta siya sa left side. Kasi ito, kung gusto mo siya uling i-full screen. So, try natin yung i-floating window siya. Yan. So, ngayon, naka-floating window na siya. Ngayon, try natin siya i-split screen sa left. Yan. So, naging kalahati yung screen, no? Ngayon, pag nag-open ko ng another app, ayan, mapupunta siya sa right side. Pwede mo rin siyang i-adjust. Yan, depende kung gaano mo siya gusto kalaki. Yan, pag in-adjust mo siya na all the way to the left, magiging full screen siya. Yan, float natin uli. And try natin mag-open ng another app. Now, split screen sa right naman. Yan. And pwede rin siya pa-vertical. Yan, pag tinignan mo siya vertical, automatic na siya mag-a-adjust. And even yung split screen, pwede rin siya sa vertical orientation. Yan, ganyan lang siya kadali. Yan, so kung gusto nyo rin na ganitong tablet, check nyo na lang po dun sa Yellow Basket. Din ko nabili yung sa akin para same quality and legit store din yung mapagbilan nyo. And so yun lang, sana nakatulong tong video. And if you have any other questions, let me know in the comments and follow for more tech content.